naranasan mo sa kwento lang. Amen? So ngayong hapon po, at tayo po'y makikinig ng salita ng Diyos. Minsan pa tayong bubusugin ng Panginoon. No, sino po dito yung mga nag-lunch na? Amen. Konti pa lang. Sino pa po yung hindi nagla-lunch? Ang dami. Okay. So sa mga hindi pa po nagla-lunch, ito na po ang ating lunch. Ngayong araw na ito, ngayong oras na to, mas masarap pa yan sa kinain mo kahapon. Mas masarap din yan sa mga nag-lunch ngayon. Ito po, busog ang iyong tiyan, busog ang iyong spirito. Uuwi kang tagumpay. Are you ready, church? Are you ready, JTG Manila? Amen. Sige po, ngayon pa lamang excite na natin ang ating spirito. Amen. Ready na ba tayo makarinig ng Word of God? Oh, hallelujah. So wala mo na pong makikipag-usap, wala mo na pong paligid-ligid at wala mo na pong patayo-tayo. No, handa po tayo at alam nating may gagawin si Lord, may sasabihin si Lord. Amen. Amen ba? Kailangan tayo yung excited. Ipakita natin kay Lord na Lord, excited kami. Sige po, muli natin palakpakan si Lord. Pasalamatan ngayon pa lamang sa Word of God na maririnig po nating lahat. Let us all welcome our JTG Manila Pastor, Pastor James Costan. Sige po, palakpak po sa Panginoon sa buhay ng ating pastor na binago at ngayon ay ginagamit na ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Isa pang palakpak sa Panginoon, malakas na palakpak sa Diyos. Hallelujah. Tayo po ay magsimula sa isang panalangin. Sabi sa katabi mo, mananalangin tayo. No, sapagat every time we gather here, lagi nating inaasahan ng presensya ng Diyos. Kanina habang tayo nag-worship, sino rito nakaramdam ng malakas na presensya ng Panginoon? Amen, sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos ang Diyos. Kanina, pinakinggan niya tayo, narinig niya ang ating awitin, ang ating pagsamba, and this time, ikaw naman at ako ang makikinig sa Kanya. Ang Diyos naman ay mangungusap sa atin. Are you ready, church? Tayong lahat ay pumikit, manalangin tayo. Panginoon, sa oras na ito, minsan pa kami po'y nagpapakumbaba. Lagi namin idideklara kung wala ka, wala po kaming magagawa. Panginoon, Banal na Espiritu, malaya kang kumilos sa bawat isa. Panginoon, kung meron man pong magiging dahilan upang hindi namin matanggap ang iyong mga salita. Kung ito may kasalanan, Panginoon, sa oras na ito kami po'y nagpapalinis sa iyo sa iyong banal na dugo. Pakalinisin mo kami ng iyong dugo, O Diyos, para pati mo kaming tumawag sa iyong pangalan. At Lord, by faith, O God, nagpapasalamat na po kami sa kapatawaran, sa pag-ibig mo sa amin. Tunay nga, O Diyos, ang pag-ibig mo kailanman ay hindi nagbabago sa amin. Lagi kang tapat, O Diyos, sa buhay po namin. Salamat po sa amin pong pakikinig, O Diyos. Ang mga salita mo'y tumimo sa aming puso at ito po ay aming maisapamuhay. We claim the victory upon victory in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, malakas sa palakpak sa Panginoon. Tayo pong lahat ay makakaupo sa presensya ng Diyos. Bago ko po ituloy itong mensaheng ibinigay sa akin ng Panginoon, gusto ko po munang ang bawat isa ay magkaroon po tayo ng yung pag-a-agree. Kasi po, every time may mga taong pumupunta ng church, pumupunta ng simbahan, pero paglabas ay ganun pa rin ang kanilang pamumuhay. May kilala ba kayong ganyan? O maaring tayo yan. No? Maaring ikaw yan, kapatid, na para bagang yung pagpunta mo sa church ay nagiging ritual na lamang. Para bagang sa Word of God, alam na natin ng lahat. Sabi sa katabi mo, hindi mo pa alam ang lahat. Sapagat ang salita ng Diyos ay parang malalim na bukal na every time na tayo'y nakakarinig nito, lalo po itong lumalalim sa atin. Ngayon, depende yan sa kung papaano ka nag-a-agree. Kung papaano ka, pag sinabing uma-agree, kung papaano mo tinatanggap yung mensahe. Tignan nyo sa amen mo palang mararamdaman mo kung excited ka talaga. O, di ba? Tignan nyo sa amen mo pa lang o sa pagsabi mo ng amen, mararamdaman mo kung uma-agree ka talaga. Kung tinatanggap mo talaga. Kasi sabi ko nga, may pumupunta ng church, pero pag uwi, ganun pa rin ang buhay. Bagamat maraming pinagpala, maraming pinalakas, maraming ni-restore, ni-revive, pero may mga taong pumupunta pa rin sa church, sorry to say, pero nagiging ganun pa rin ang buhay paglabas ng simbahan. Problema ba ito ng preacher? Problema ba ito ni pastor?
Hindi. Sabi mo sa katabi mo, tayo yung may problema doon. Bakit? Kung papaano tayong nag-expect sa Word of God. Kung papaano tayong tumatanggap sa Word of God. Doon mo makikita yung sarili mo at mararamdaman mo sa sarili mong talaga ngang umaagri ka. Iba yung nagsabi ng amen lang, pero hindi talaga tinatanggap ng puso. Kasi may mga amen na ganito, yung kanilang pag-amen. Amen! Men! Men! Ume-echo pa. Bakit? Kasi ayaw tanggapin. Ibinabato sa iba, lalo kapag alam mo yung buhay niya. Halimbawa, tungkol sa parang kinanta kanina, tungkol sa katapatan. Kilala mo siya. Medyo sablay siya pagdating sa katapatan. Ang amen mo talaga, amen! 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 Talagang kahit malayo, pinapaabot mo. Amen ba? Ayun, no? Parang meron pa rin patama yung amen. Amen ba? Dapat po, ang pag-amen o pag sinabing yes, amen, pag-agree sa Word of God, tayo mismo. Yung alam mo sa sarili mong nakikinig ka, sumasang-ayon ka, tinatanggap mo, dahil kapag ganun tayo makinig ng Word of God, tiyak at sigurado, ibang klase ka paglabas mo sa lugar na ito. Iba ka na paglabas mo sa lugar na ito. Sabihin mo mamaya, sabihin mo mamaya, hindi mo na ako makikilala. Hindi dahil magpaparetoke ka. Hindi dahil mag-iiba ka ng itsura. Kundi dahil makikita na sa'yo yung liwanag ni Kristo sapagkat mag-i-impluensya ka. Tayo patuloy ay nasa series. Sige, malakas sa palakpak kay Lord. Tayo po ba'y umaagri na sa mga naririnig natin? Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong series about influencer. Everybody say influencer. Balikan lang po natin, what is influencer? The power to affect the decision of others because of his or her authority, knowledge, position, or relationship with his or her audience. Ibig sabihin daw po ng influencer, meron po tayong kapangyarihan na makaapekto sa decision ng iba. Dahil ikaw ay mayroong maaring authority sa kanya, no? Ikaw ay mas ahead sa position sa kanya, kaya naman nakakapag-impluensya ka. Ngayon, sabi ko nga, may dalawang klase ng influencer. Pero bago yon, sabi mo sa katabi mo, you are an influencer. Now, where? Saan? Dalawang klase. Yung BI at yung GI. Sakit mo sa katabi mo, BI, GI. Pastor, ano yung ibig sabihin niyan? Yung BI, yung bad influence or bad influencer. Yung GI, yung good influence. Saan ka dito? Anong katabi mo, saan ka dito? I hope and I pray na hindi tayo doon sa BI o yung pagiging bad influence sa iba, kundi doon tayo sa good influence. Last Sunday po na akin pong ipinangarap, binigay sa akin ng Panginoon, para nagmamadali po ata yung media natin, yung from impossible to possible. Everybody say from impossible to possible. Parang doon pa lang sa salita, parang hindi na imposible. Parang imposible na eh. Ulitin natin, from impossible to possible. Mula sa imposible, naging posible. Tayo po, sabi ko nga, nung tinuro ko ito, tayong lahat ay mula talaga sa imposible. Imposibleng mabago, imposibleng gamitin, medyo bulol-bulol, pero sabi ng Diyos, gagamitin ka para mangaral ng salita niya. Pero ngayon, ginagamit mightily ng Panginoon. Marami dito, yung imposible kang makatayo sa maraming tao. Imposible kang mag-share sa jeep, sa LRT, saan mang lugar na maraming tao, pero nakaya mo. Bakit? Sapagkat ikaw ay influencer. Sapagkat sabi nga ng ating mahal na Pastor Glenn, yung greatest influencer ever na nasa atin, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya magagawa natin itong mga bagay na ito na makapag-impluensya sapagkat yung Hesus na nasa atin ay dakila kaysa Satanas na nasa sanlibutan ito. Sabi muli sa katabi mo, you are an influencer. Dalawang bagay, it's either BI or GI. Sabi sa katabi mo, doon tayo sa GI. Pero kung may time na BI ka, kapatid, nako, itigil mo na yan. Dahil hindi yan ikabubuti mo. Amen?
Sabi dito, today is your day to make an influence. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Today is your day to make an influence. Ngayong araw, ang araw mo para makapag-impluensya. Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka na ngayon. Sapagat narito ka. No, I pray and I declare, pagtapos ng mensaheng ito, tayong lahat ay umakbang doon sa pagiging influencer ng mga bagay na mabubuti. Amen? Are you ready? Pag-usapan po natin sa hapong ito, be an influencer of love. Everybody say, be an influencer of love. At yung love na yan, nilagyan ko po ng acronym. Nilagyan ko siya ng acronym. Pero bago yung acronym niyan, mga kapatid, dun muna tayo sa talagang grabing nag-impluensya sa atin pagdating sa pag-ibig. Walang iba doon sa very, very hindi familiar verse. Doon sa John chapter 3, verse 16. For God so loved the world. Sino yung bundong yan? Sino yung tinutukoy dyan na word? Tayo. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Yung sanlibutang iyon, tingin kayo sa akin mga kapatid, ikaw at ako yun. Grabing pag-ibig niya. Papaano? That He gave His only begotten Son. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na kinikilalang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay. Yun lamang, yun lang ang ibinigay. Kung titignan mo parang, yun lang, isang tao lang. Pero kapatid, hindi lang siya isang tao lang, kundi siya'y Diyos, kapantay ng Diyos, ngunit hindi na natiling kapantay ng Diyos. Bumaba sa atin. Bakit? Dahil grabe ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi daan that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Grabing pag-ibig ito, imagine niyo po mga kapatid. Sino rito may anak? Taas kamay. Imagine niyo ito, ikaw na may anak. Magagawa mo ba o makakaya ba natin na ibigay yung ating anak na walang kasalanan, pero nagmistulang kasalanan o magmimistulang kasalanan para sa kasalanan ng iba? Di ba parang ang hirap sa ating bilang mga magulang? Yung ibibigay mo yung anak mo, kumbaga sa hukuman, merong nagkasala, pero ang kailangan lang kapalit para mawala yung kanyang kasalanan. Maabsuelto siya, kumbaga. Sa hukuman, kailangan merong isang isakripisyo. At imagine natin yun yung anak natin, na isasakripisyo. Yung anak natin na walang kamuwang-muwang, na ang bait-bait ng muka. Tingnan mo yung katabi mo, yan, parang ganyan. Pero iaalay siya na walang kasalanan, magmimistulang kasalanan para sa kasalanan ng iba. Hindi ba grabing pag-ibig yun sa atin? Para sa kaligtasan ng bawat isa. At kung papaano pang ipinakita ito ng Ama, doon sa Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrate His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Grabing pag-ibig ito. Sabi sa katabi mo, grabing pag-ibig nito. Sa kabila ng tayo'y mga makasalanan, mga nagkukulang, nagkakamali, maari until now, nagkakamali tayo, nakakagawa tayo ng hindi magagandang bagay sa harapan ng Diyos, sa ating Panginoong Hesus. While we were still sinners, Christ died for us. Grabing pag-ibig ito. Kaya bakit ko ito inuulit sa atin? Upang mas lalo tayo magkaroon ng malalim na pag-ibig sa Diyos. Kung bakit tayo nag-church, bakit tayo pumupunta dito. Hindi dahil kay pastor, hindi dahil sa ministry, hindi dahil sa anumang bagay, kundi dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya naman sinusuklian natin ng paglilingkod. Ngayon, kung nagkukulang tayo ng paglilingkod, hindi pa huli ang lahat. Lumalim tayo sa pag-ibig, kung gaano tayo kamahal ng Diyos, kung paano niya ipinakita ang kanyang pag-ibig. Grabe yun. At grabe rin yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Naalala nyo yung panalangin ng ating Panginoong Hesus.
doon sa Luke chapter 22 verse 42. Nevertheless, not my will, but yours be done. Grabing panalangin ito, mga kapatid. Na sabi ng ating Panginoong Hesus, sabi ng Biblia, kaya niyang hindi maipako eh. Kaya niyang hindi maipako doon sa cross. Pero sabi niya, panalangin niya sa Ama, Ama, wag ang aking kalooban ang masunod, kundi ang kalooban mo. Sige, malakas sa palakpak sa Panginoon. Nevertheless, not my will, but yours be done. Grabe ito yung talagang real love. Yung totoong pag-ibig na grabe. Kaya kung maiintindihan natin ito, mga kapatid, sa araw-araw ng ating buhay, hindi ka magkakaroon ng dahilan para lumayo sa Diyos. Hindi ka magkakaroon ng isipan na para bagang ayaw mo na, susuko ka na, kundi habang tumatagal, kapag malalim tayo sa pag-ibig sa Diyos, yung maunawaan natin ang kanyang ginawa, paano niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan, para sa ating mga noon ay walang pagkilala, ngayon nakakilala na sa Diyos. Hindi tayo mag-iisip na minsan pang mawala kay Lord, kundi habang tumatagal, palalim tayo ng palalim sa kanyang mga salita. Habang tumatagal, paapoy ng paapoy tayo sa paglilingkod. Papuspos ng papuspos, hindi pakapos ng pakapos. Sabi sa katabi mo, baka kumakapos ka na, brother o sister. Dapat po tayo ay patuloy na nag-aapoy sa paglilingkod. At yung real love na yon, gusto nyo maranasan yung lubusan pa, yung real love na yon? Lahat ng gusto maranasan, magsabi ng amen. Pumunta kayo sa ating real encounter. Katulad ng announcement ng ating mami, this coming April 1 and 2. At pagpunta nyo, o bago pa kayo pumunta, meron kasunod yung April 1 and 2 eh. Registration, wala pa. Mamadali talaga to eh. Registration na 399. For only 399 mga kapatid, 2 days, nandyan na po yung ating almusal, tanghalian, merienda, meron pa nga itong midnight snack eh. Bago tayo matulog, yung mga nag-i-stay dito, kumakain pa po. Yung 399 mo, sabi sa katabi mo, sulit yan. Sulit yan sa literal na kakainin mo, pero mas sulit yan sa spiritual na kakainin mo. Kaya sa lahat ng gustong maranasan yung real love na yan, mas lalo mo pang, alam mo yon yung maranasan, madama. Kapatid, sabi nga ng ating Pastora Manel, hindi pwedeng nasa online ka lang. Kailangan nasa on-site ka. Dahil iba yung nandito ka na talagang ma-encounter natin ng totoo ang ating Panginoong Hesus. Kaya naman, again, para po sa ating real encounter, is coming April 1 and 2. And bago yan, of course, yung ating pong, yung kanina, ang ating pong business seminar, we invite everyone na tayo po ay pumunta sa araw na yan, March 27. Pasok na pasok yung ano ko eh, no? Talagang, yan po ay alas 9. Of course, sinabi ng ating mami. At eto po yan. Yan po ay pwede po sa lahat po ng ongoing business. Kung ikaw ay may business na, at para bagang tingin mo, alam mo na lahat. Kapatid, sa araw na ito, yung ating po mga speakers dyan ay talagang legit. Kaya marami tayong matututunan sa araw na yan. At ito po ay available din para po sa mga may desire. O kaya yung soon to be, no, na mag-o-open ka ng yung business. Or ito rin ay available para po sa mga may desire na magkaroon ng business. Kaya po open ito sa lahat. Bim, sa katabi mo, pupunta tayo dyan. At pagpunta rin natin dyan, of course, yan din po ay may registration fee na 1,000 pesos lamang po at nandun na lahat, no, yung ating pong mga gagamit. Yan po ay whole day lang, no, kaya patuloy po tayong sumuporta sa ginagawa po ng Diyos sa ating pong JTG Manila Church. Nakakatuwa po yung narinig natin sa ating mami. Talagang, ito po mga speakers na to ay confirm na po. Ito po ay nakausap ng ating mahal na pastor na date na po niya ito. Lumabas sila. Talagang grabe. Sabi sa katabi mo, hintayin na lang natin yung araw na yan. Tayo ay pupunta. Again, be an influencer of love. Doon na tayo sa acronym nito. At I hope and I pray na ito pong mga salitang ito ay ating pong tanggapin ng ating puso't espiritu. Una,
Letter L, yung salitang loyalty. Everybody say loyalty. Or katapatan. Napakagandang salita na kung saan marami ang sumasablay pagdating sa bagay na ito. Kaya ano sabi ng Bible doon sa Proverbs chapter 3 verse 3? Never let loyalty and kindness leave you. Tie them around your neck as a reminder. Write them deep within your heart. Sabi sa Tagalog, huwag mong hayaang iwang ka ng katapatan at kabaitan. May kakambal pa pong kabaitan. Sabi sa katabi mo, hindi lang katapatan, pati kabaitan. Itali mo ang mga ito sa palibot ng iyong leeg. Isulat mo sa iyong puso. Yung salitang katapatan, marami po itong maaari sa atin, no? Pagkaunawa, no? Maraming bagay ito katulad po sa mag-asawa. Yung katapatan sa buhay mag-asawa, yung katapatan na loyalty to your wife or husband. No, napakahalaga niyan. Hindi pwedeng sa asawa mong babae o lalaki ay hindi ka tapat. Sa mga may asawa dyan, maging tapat ka sa iyong asawa. Amen? Maging tapat tayo sa ating trabaho, to your job. Kailangan tapat sa iyong trabaho dahil kapag hindi ka tapat sa iyong trabaho, hindi ka tatagal dyan. Tama ba? Kapag hindi ka tapat sa trabaho, puro ka, ano tawag dyan? Puro ka, alam mo yon, yung under the table, monkey business, o may ginagawa tayong patago na hindi kalugod-lugod, hindi maganda, at hindi nagiging tapat, isang araw aalisin ka dyan. Oras ng trabaho, kumakain. Sunod, to your business. Ito sa mga may hanap buhay, sa mga may negosyo. No, kailangan po tayo ay tapat sa ating pong pagbibusiness. Ano man po ito. Lagi tayo maging tapat. Hindi po yung para lang kumita ng malaking malaki, doble-dobleng patong ang ating gagawin na parang malayo na doon sa pinuhunan. Mahalaga yung katapatan. Dahil lahat ng yan ay nakikita ng Diyos. Amen ba? Sa mga may business dyan, ma-agree po ba tayo? Amen. Sunod, loyalty to your family. Of course, kailangan na tayo ay tapat sa ating pamilya, no, sa ating mga magulang, no, sa ating mga kamag-anak. Hindi pwedeng walang katapatan. No, yung mga bagay na simple lang pero hindi nagpapakita ng katapatan. Yung simpleng pagsisinungaling, simpleng pagtatago ng bagay na hindi kalugod-lugod. No, yung mga simpleng kasinungalingan, mga kapatid, hindi pagpapakita ng katapatan yan. No, sa mga mayroong bagay na yan, kapatid, ibigay natin yan sa kamay ng Diyos. No, dahil hindi yan makakabuti para sa atin. Yan pa ay magiging dahilan ng pagkasira ng pamilya. Imagine mo, tiwala sa'yo. Di ba? Inaalagaan ka, inaaruga ka, minamahal ka, pero deep inside pala or behind pala doon, meron kang bagay na hindi magandang ginagawa. Yung pagiging hindi tapat, hindi yan gusto ng Diyos. Sunod, maging tapat tayo to your brothers and sisters, sa ating mga kapatiran. Maging tapat tayo sa isa't isa. Hindi pwedeng pagtalikod, yun na, kung ano-ano na sinasabi natin sa isa't isa. Bisa katabi mo, wala dito yun. Sabi sa kanya, in Jesus' name. Ayun, umalis na, nakita ko. Wala dito niyan. Amen, hindi pwede yung parang, alam nyo yun, pag nakita, beso-beso, talagang, alam mo yun, parang close na close. Pero pag talikod niya, kung ano-ano na nasasabi. Again, wala dito niyan. In Jesus' name. Sunod, to your church, to your pastors, to your leaders, napakahalaga ng katapatan. No, sa ating pong church, sa ating pong JTG Manila family, no, kailangan tapat po. Hindi po pwedeng hindi pwede yung parang katulad nga ng sinasabi nila na parang tipaklong or kangaroo, yung patalon-talon. Hindi mo nagustuhan yung preaching, sumisigaw yung preacher. Parang ako ngayon, sumisigaw. Sa susunod, ayoko na dyan, para kasing galit. Hindi po ako galit. Nagpapaliwanag lang po. No? Minsan ganyan po eh. Yung sa ganung bagay lang, nawawala na yung katapatan natin. Amen ba? Sa ating mga pastor,
Dapat po tapat tayo sa kanila dahil sabi ko nga, minsan naituro ko yung perceiving the holy man of God, ang pastor ay galing sa puso ng Diyos. Hindi pa pwedeng pagkaharap lang natin sila tapat tayo. Kasi nakatapat, kaya tapat tayo. Pero kapag naka-side view ka na, umalis na si pastor, umalis ka na rin, kung ano-ano na sasabihin natin kay pastor. Amen ba? Bakit ko nasasabi ito? Sapagkat may mga ganyan pumapasok sa loob ng simbahan. Na para baga pagkaharap si pastor, si pastora, ang bait-bait. Parang ang loyal. Sabi nga, yung loyalty, dapat may kakambal na kabaitan. Dapat po, hindi paghiwalayin yan. Sabi sa katabi mo, wala dito uli yan. Sa ating mga leaders, sa ating J-group leader, tapat ka ba sa iyong J-group leader? Mahal mo ba ang iyong pastor at J-group leader? Ayaw na yata ng iba ito Totoo? Kahit ikaw ay napapagsabihan kung minsan. Mga J-group leaders, makaka-relate dito Grabing pagtitiis ng iyong leader sa iyong katigasan ng ulo. Mahal mo pa rin ba ang leader mo? Tapat ka pa rin ba sa kanya? Or, iiwanan mo na siya? Dahil napagsabihan ka, ayaw mo na. Napagalitan ka, ayaw mo na. Huwag ganon, sabi mo sa katabi mo. Next picture. Tignan niyo po ito. Ayan. Pag ikaw ba ay na one-on-one ng iyong leader o ng iyong pastora, nandiyan pa rin ba ang iyong katapatan? Parang ganyan, kamot ulo ka. Di ba pag napapagsabihan tayo, parang ganyan, no? Layo ng tingin, titingin sa baba, kakamot ulo, dahil napapagsabihan. Pag ganyan na ba ang iyong sitwasyon, yung loyalty mo ba ay tataas or bababa? Amen ba? Next picture. Kapag ikaw ba ay sinabihan na lagi ka na lang late. Lagi ka na lang late. Ayan, minsan ganyan. Pagka nasabihan ka ng ganyan, minsan totoo lang nakaka-open yan, di ba? Yung pagpasok mo ng pinto, late ka na naman Parang ganyan, dinidiin pa sa relo. Late ka na naman. Pag ikaw ba ay napagsabihan na ng ganyan, o nadaretsa ka ng ganyan, ano na kaya yung damdamin mo sa yung pagiging loyal? Baka bumaba na, kapatid. Nawa, hindi. Paano naman kapag nasabihan ka ng ganito? Next. Don't ever do that again. Nasabihan na ba kayo ng ganyan? Don't ever do that again. Sabi sa'yo, huwag mo nang uulitin yan May turo pa Huwag mo nang uulitin yan Naganyan na ba kayo ng inyong mga leader? Minsan hindi maiwasan yan no? Na masabihan ka ng ganon. Hindi man pasigaw, pero yung minsan salita na, muna ulitin yun hindi maganda yun. Naganyan na ba tayo? Kapag ikaw naganyan na, kamusta na kaya ang loyalty mo? Pag ikaw kaya ay napagalitan na, maaari na sermonan, maaari na sigawan pa. Dahil minsan pinapayagan ng Diyos yan para sa ikatutuwid natin. Pag ikaw ba ay naganyan na at nasabihan na ng salitang yan, baka yung iba sa atin, lalapit na kay pastora, okay kaya kay pastor, pastora, gusto ko na pong lumipat ng ibang J-group leader. Pag tinanong, bakit na? Ang dahilan mo, ganito. Kasi hindi na po ako lumalago sa kanya. O kaya, kasi gusto ko pa pong lumago. Sabi sa katabi mo, style mo, bulok. Minsan dahil nasaktan ka lang, napagsabihan ka, napagalitan ka ng iyong leader, parang ganun-ganun mo na lang kadali siyang ipagpalit. Sabihin natin sa katabi natin, wag ganun. Kung dumating man yung time na masabi sa'yo yan, kapatid, kung mahal mo talaga ang leader mo, ang pastor mo, at loyal ka doon, hindi mo gagawang ipagpalit yan. Alam nyo kung sa salitang loyalty, alam nyo itong loyalty na ito, pinag-aaralan ko to, grabe yung sa akin ng Panginoon. For how many years, kasama ko po ang ating mga pastor, talagang, I'm proud to say, pagdating sa loyalty, talagang grabe po yung bow ko sa kanila. Talagang may mga pagkakataon na hindi ko na maintindihan. Yung parang, sa pangyayaring ito, pagod ka na. Kwento ko lang po yung naranasan ko. Para ma-encourage kayo na, kung siya nga naging tapat pa rin sa kabila ng yon.
may pangyayari po sa akin na na-assign ako ng ating mga pastor. Talagang yung katawan ko, hinahati ko. Sa kaliwa, kay congressman. Sa kabila, sa City Hall, sa lugar ni Yorme. Hinahati ko yan. Inaasikaso ko yung kay Kuya Yul. May inaasikaso ko dyan. Yung kailangan, asikasuhin ko yung stage, yung permit, etc. Pagdating dito kay Yorme sa City Hall naman, hindi ko po nakausap si Yorme, doon sa opisina niya. Yung inaasikaso ko, another stage. Eto na pangyayari. To make the story short, dumating na yung araw ng event. Kasi malaking stage talaga eh. Yung expected ng ating mga pastor, grabe. Biglang yung gabi bago yung event, biglang tumawag yung isang pinuntahan ko na inasikaso ko sa stage. Biglang kinancel. Biglang sinabi, hindi na po namin mapapadala yung stage. Naku, sabi ko, paktay tayo diya. Paktay tayo dyan. Hindi pwede. Nung binanggit ko ito sa ating mga pastor, hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Talagang, ayokong masira yung kanilang expectation. Kasi talagang planado na lahat eh. Ganito yung stage, ganito yung forma niyan, ganito yung design dyan. Tapos biglang ire-report mo, wala nang stage. Kaya nung nireport ko yung stage, talaga yung puso ko, bilis ng tibok, dug. Dahil po ayokong madismaya ang ating mga pastor. Yung aking pong puso ganun. Kaya lahat ng sinasabi nila, talagang lahat ginagawa ko. Pero dumating nga itong pagkakataong ito. Biglang sabi sa akin, ang isip ko, talagang grabe, pagod ko, ganyan, talagang punta dito, punta doon. Biglang nung nabalitaan itong hindi nga matutuloy, bigla akong napagalitan. Sa isip-isip ko that time, pagod na nga po ako, pagagalitan pa ako. Kasi talagang literal na pagod yung katawan eh. Biyahe ka di. Kasi magkalayo po yun. Pag ito yung isa, pag ganun po yung isa. Hindi po yung isang way lang o magkatabi. Magkalayo po, parang north and paano sa bang north? West and, basta yun na yun, alam nyo na yun. Basta ganun. Magkalayo. Nung estudyante pa kasi ako, absent ako niyan nung time na yan. O kaya nagkating po yata ako. Kaya hindi ko po kabisado yung east and west. Yan, east and west. Ba't ba ako napunta doon? Eto na, pinagalitan ako. Alam niyo po yung damdamin ko sobrang sakit. Dumating na ba sa inyong punto na napagalitan ka tapos yung puso mo sobrang sakit? Talagang sabi ko, pagod ako. Isip ko, yung hindi pa nakakancel, ang isip ko, wow, matutuwa si pastor. Yung expectation mangyayari. Isip ko, pasasalamatan pa nga ako eh. Nak, thank you sa ginawa mo, nakita ko yung effort mo. Biglang sabi sa akin, Nak, bakit hindi ka gumawa ng letter? Bakit verbal lang? Kasi verbal lang po ako nakipag-usap doon. Kaya ang dali nilang i-cancel. Kasi verbal lang eh. Wala akong mapapakitang ebidensya na nakipag-agreean kayo sa akin regarding doon sa inihiram natin. Eto na, napagalitan na ako sa mga ng puso ko, sakit. So, talagang awi talaga eh. Yung damdamin ko, sabi natin, awi. Parang si Ellis lang. Yun yung aking damdamin. Pero alam nyo po, after noon masabihan ako, umiyak ako kay Lord. Alam ng ibang kapatiran nito eh. Iyak ako ng iyak nung gabing yun. After kong umalis sa office, iyak ako ng iyak. Sabi ko, Lord, bakit ganun? Bakit pinayagan mo itong bagay na ito? Ayokong masira yung expectation ng mga lingkod ng Diyos. Ng mga lingkod mo. Alam mo, gumawa kami ng paraan nun. Gumawa po ako ng paraan, pinuntahan ko yung lugar, talagang hinanap ko po yung taong nakausap ko. Sabi ko, hindi pwedeng, hindi ito magawa. Alam nyo, ginamitan ko siya ng matalinong isipan o matalinong salita. Sabi ko ganito, which is totoo naman po, yung inyo pong, yung may-ari po niyan, which is si Kuya, yan po ay pupunta sa event na yan. Which is in-invite natin siya. Alam nyo, afternoon, biglang tumawag uli. Eto na yung good news. Yung hinihiram yung stage, dinagdagan pa. So, yung bagay na yon na nangyari ay, alam nyo yun, ines lang pala ako ng Panginoon sa bagay, sa aking katapatan sa lingkod ng Diyos. Kasi, ikaw ba naman pagalitan ka, talagang magdadamdam ka.
Yung literal na tao, damdamin mo, masasaktan ka. Pero dahil sa katapatan, na alam ko na ang mga lingkod ng Diyos na ibinigay sa akin, ay may mga bagay na tinuturo, may mga bagay na, yung sabi nga ng ating Pastor Glenn, ito po yung after na ng event. Ito na, nabuo na, maganda na yung nangyari, hallelujah, praise the Lord. After nun, ito lang po yung sinabi sa akin. Anak, makinig ka. Mataas ang expectation ko sa'yo. Nung sinabi sa akin, iniisip ko, pasasalamatan ako. Nak, thank you sa ginawa mo, talaga nakita ni Lord yan. Alam mo, sabi sa akin, Nak, mataas ang expectation ko sa'yo. Doon ako parang binuhusan ng malamig na tubig na dapat pala hindi ako nagdamdam, dapat pala hindi ako nasaktan sa sinabi, sa sermon, sa pagalit. Doon ko na-realize na may tinuturo lang pala ang Diyos sa buhay ko pagdating sa katapatan. Kaya ikaw kapatid, pag dumating ba sa punto ng buhay mo, to God be all the glory sa bagay na ito. And I'm proud to say this. Bakit? Kasi naranasan ko. At marami pang pagkakataon na pagkakatiwalaan tayo. Totoo lang, itsura ko, hindi ka tiwala eh. Yung itsura mo, ikaw rin naman eh. Pero pinagkakatiwalaan tayo. Kaya naman maging tapat ka, kapatid. Maging tapat tayo. Amen? Sa church, sa ating mga pastor, sa ating leader, no? Kahit sabihan ka ng ganyan, don't ever do that again. Kaya ngayon, alam ko na eh. Kapag may mga ganyan, hindi na ako verbal. Nagpapagawa na agad ako ng letter sa ating pong secretary para may patunay na ako at hindi na maulit yung bagay na yon. Pag nagkaroon ulit tayo ng big event, hallelujah. Ano pa po? Ang tagal ko dun eh, no? Para mas maintindihan natin yung L pa lang talagang bibilisan ko na lang po yung iba. Sabi po dito, sa 1 Corinthians chapter 13 verse 7, if you love someone, you will be loyal to them no matter what the cost. Maraming Bible verses pagdating po sa salitang loyalty. Andyan po sa gilid nilagay ko yung pagdating sa katapatan, napakarami pong talata sa Biblia. Kaya kapatid, tayo po ay patuloy na maging tapat. Una sa Diyos, sunod sa mga lingkod ng Diyos na ibinigay sa atin, sa church na kinabibilangan natin. Amen ba? Sa yung pastor na binigay sa iyo ng Panginoon, sa yung leader na ibinigay sa iyo ng Diyos, na nagpapalakas palagi sa iyo, sa lahat ng ginagawa natin sa Diyos, napakahalaga na tayo po ay maging tapat. Amen? Sabi po dito, isang quotes, without trust, there can be no loyalty. And without loyalty, there can be no true growth. Kapag walang pagtitiwala, walang katapatan. At kapag walang katapatan, walang totoong paglago. Alam niyo po, doon sa pagiging tapat ko sa bagay na yon, pagsunod ko sa bagay na yon, talagang grabe yung paglago na ginawa ni Lord sa akin. At wala ako ngayon sa kung anong nasaan ako. Kung hindi dahil sa katapatan. Sa Panginoon, una, sunod sa mga lingkod ng Diyos ay ibinigay sa akin. Ngayon, meron po akong bagay na gusto ipunto dyan. Sa mga nasaktan, sino rito nasaktan? Di ba kapag ikaw ay nasaktan, parang ang hirap magtiwalang muli. Tama ba? Ngayon, kung nasaktan ka, listen, tingin kayo lahat sa akin, mga kapatid. Kung ikaw ay nasaktan, nagtiwala kang muli. Tiwala ka pa rin. Sa mga nakasakit, sa mga nakasakit or nananakit naman, o minsan hindi sinasadya, nakasakit ka ng damdamin, ito dapat sa atin, maging tapat ka na. Maging tapat na tayo. Amen? Maaaring yan sa iyong asawa, sa iyong karelasyon na legal, doon sa hindi legal, ito nyo yan. Walang magandang katapatan dyan. Kasi hindi pa nga legal eh. Pero kung legal, dapat po maging tapat. Sa mga tapat, ito naman yung ating benepisyo sa mga tapat dyan. Sino rito mga tapat? Sa kanyang asawa, kanyang karelasyon, no, sa kanyang pamilya, talagang may totoong paglago. Makikita mo kapag ikaw ay may katapatan sa puso, makikita mo yung growth mo talagang nagpo-progress. Amen? Sunod, sa ating pong acronym sa love, yung O yung salitang obedience. Grabe to.
Sabi sa katabi ko, grabe to. Alam nyo, madali lang po talaga ang sumunod. Sabi po dito sa John chapter 14, verse 15, ESV version. Obedience is easy if we know how to listen. If you love me, you will keep my commandments. Madali lang daw po ang pagsunod. Kung tayo ay marunong daw makinig. Kakambal ng pagsunod ang pakikinig. Kung wala tayong pakikinig, yung tamang pakikinig, hindi darating sa iyo ang totoong pagsunod. Ang mahalaga daw, if we know how to listen, kung alam natin paano makinig, madali sa atin ang pagsunod. At marami ring halimbawa dyan, mga kapatid, pagdating sa pagsunod. Kaya mahalaga, tayo po ay matuto makinig sa ating mga pastor, sa ating J-group leader. I believe sa church natin, no? Walang sasabihin ng iyong pastor, ang iyong leader na para ikasasama mo. Kaya kung may sinasabi sa iyo, pakinggan mo. Kung meron siyang inuutos sa iyo, pinagagawa sa iyo, sundin mo. Minsan, kung dumating mo sa puntong hindi mo na maintindihan, sumunod ka pa rin. Dahil we believe, ang JTG Manila Church, tinuruan tayo sa bagay na ito. Hindi tayo yung power tripping. Hindi tayo yung dahil may posisyon, dahil leader ako. Hindi tayo tinuruan ng ganun. At wala dito niyan. Dahil ang tinuro sa atin, alam niyo kung ano? Yung una, kami po ay makinig. Kaya mga lingkod ng Diyos, sumusunod kami. Kaya ganun din naman ang aming ipapasa. Yun din yung ipapasa ng inyong mga leader na inilagay sa inyo. Dahil sila rin ay nakinig at sumunod. Kaya sa mga hindi mataas ang pagsunod, listen, kailangan mong makinig para tumaas ang pagsunod mo. Kahit sa mga simpleng bagay, matuto tayong sumunod. Sa ating, alam nyo yon, sa ating department head, sa ating ministry head, ano man ang ginagawa natin sa loob ng simbahan, napakahalaga ng pagsunod. Minsan ganito yung thinking ng iba pagdating sa pagsunod eh. Obedience is not the mark of a slave. It is one of the prime qualities of leadership. Ang pagiging masunurin daw po, ay hindi ito yung parang marka na parang alipin. Na kapag ikaw ay sumusunod, parang inaalipin ka or inaalila ka. Hindi po ganun. Hindi po tayo ganun. Alam niyo po, katulad nga ng patotoo ng ating daddy sa ating brother Arman, yung nahulog siya dito sa ganyang kataas. Nung namulat si Arman, anong isipan niya pa? Kasi sabi ni daddy, kailangan matapos yung pagkakabit ng ilaw. Anong sabi ni Arman nung namulat siya? Anong araw na po? Kasi alam niya, yung inutos sa kanya ng lingkod ng Diyos ay kailangan matapos. Ganun yung kanyang puso sa pagsunod. And I know and I believe marami sa atin, may karanasan ka mga kapatid, no? May karanasan ka na nagpakita ka ng pagsunod. Ngayon, may ilalago pa yan. Napakahalaga na tayo ay maging masunurin sa Diyos una, sa Kanyang mga salita. Kaya madali lang talaga ang pagsunod kung marunong kang makinig. Sabi sa katabi mo, makinig ka na kasi. Minsan, di ba, mas marunong pa tayo sa marunong. Kaya kapag pinagsasabihan ka, hindi mo na nauunawaan. Bakit? Tingin mo, alam mo ng lahat. Tingin mo, kaya mo ng lahat. Hindi po. Kaya napakahalaga na tayo po ay mayroong pinakikinggan na boses ng Diyos sa atin. Para yung ating pagsunod ay tumataas. Ngayon, sabi ng 1 Samuel chapter 15, verse 22, obedience is better than sacrifice. Mas higit daw ang pagsunod kaysa sa pagsasakripisyo. Para yung example ng ating Pastor Glenn, inutusan ka ng iyong ama. Sabi ng ama mo, maghugas ka ng pinggan. Umalis ang iyong ama, tas ang ginawa mo, naglaba, nagplantsa, di ba? Nag-agyo ng bahay. Pag uwi ng tatay mo, anong sasabihin sa'yo? Anak, anong tatanong sa'yo? Nagawa mo ba yung inutos ko? Bagamat ang dami mong pagsasakripisyo, grabe, naglaba ka, nagplantsa ka, nag-agyo ka ng bahay.
Talagang grabe yung paglilinis na ginawa mo. Pero, yung malinaw na instruction na inutos ng ama mo, hindi mo nagawa na maghugas ng pinggan. Tatanungin ka, anak, naghugas ka na ba ng pinggan? Naglaba po ako, nagplancha po ako, tay. Tingin nyo matutuwa yung ama? No. Kahit anong pagsasakripisyo natin, kung hindi tayo marunong makinig at sumunod, baliwala yung pagsasakripisyo natin, kapatid. Kahit anong gawin mo sa loob ng church, kung wala rin tayong pagsunod, useless. Kaya napakahalaga nang tayo'y may pinakikinggan at tayo'y sumusunod sa ating mga naririnig. Amen? Sunod. Letter V. Be vigilant. Vigilant means, use vigilant to describe someone who keeps awake and alert in order to avoid danger or problems. Sa Tagalog, yung pagiging maingat or mapagbantay. Yan po yung ibig sabihin ng be vigilant or vigilant. Na tayo po ay maging mapagbantay. Ang best example dyan is yung mga security guard. Ang mga security guard, pagdating po sa vigilant, yung pagiging maingat, alerto, yung pagiging mapagbantay, ay ito po yung kanilang trabaho talaga. Yan. Kinuha ko yung security guard sa ibang bansa. Parang matipuno eh. Pero pagdating sa ating bansa, at parang ganyan yung mga gwardiya natin. Bakit kaya? Parang kamukha ni oh. Ayoko na magsabi, baka magtampo. Matisod pa, mawala yung loyalty sa church. Yung security guard po, grabe po pala yung nila, yung training nila pagdating sa pagiging alerto. Meron po ba naging guard dito? Alam ko meron eh. Si Brother Joso, alam ko na-experience rin yung maging mag-guard ng ganyan. No, grabe pala yung kanilang, dapat maging alerto sila sa kanilang duty, sa kanilang buhay, pagiging gwardya. Kaya, ito po, bakit ko to naging example? Kasi nga, sila yung talagang grabing alerto pagdating sa mga bagay. At marami pa po, no? Marami pa pong mga sample. Ito lang po yung aking kinuha sa pagiging mapagbantay. Bakit ko po ito na isama? Doon sa 1 Peter chapter 5, verse 8. Ang sabi dito, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Tignan niyo po ito ang leon daw po, sabi sa Tagalog ganito, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisira. Sa buhay po natin, una po nating bantayan ng ating sarili bago natin sabihin sa ibang tao na maging mapagbantay ka. Kasi hindi ka pa pwede mag-influence sa kanya na maging mapagbantay ka kung tayo mismo sa ating sarili, sa ating buhay, hindi tayo nagiging mapagbantay. Sa ating pananampalataya. Kung madali natin na ipagpapalit yung pananampalataya natin, kapatid, kailangan mo maging mapagbantay. Amen ba? Sa ating relasyon sa Diyos, sa ating pag-ibig sa Kanya, kung madali tayong madaya ng mundo, madaling maalok ng mundo, kapatid, kailangan nating magbantay. Una sa ating sarili. Bago tayo mag-impluwensya na maging mapagbantay kayo. Bago mo yung sabihin, maging mapagbantay ka, una muna sa ating sarili. Nagbabantay ka ba talaga, kapatid? Kailangan po bantayan natin yung ating pananampalataya, pag-ibig, apoy, relasyon sa Diyos. Dahil kung tayo mismo ay mahina, madaling maalok ng mundo, paano mo sasabihin sa iba na maging mapagbantay ka? Na ano sabi diyan? Ang leon daw po, ang kaaway, si Satanas, ay parang liyong umaatungal na nag-aali-aligid na handang manira. Handang kunin yung iyong relasyon sa Diyos. Handang patayin yung apoy mo sa paglilingkod. Nakawin yung salita ng Diyos na ititanim sa iyong puso. Kaya, mga kapatid,
para tayo'y makapag-impluwensya sa iba, na masabi nating bantayan ninyo ang inyong pananampalataya at relasyon sa Diyos, maging maingat ka, maging mapagbantay ka, unahin natin ang ating sarili. At kapag inuna mo ang sarili, magagawa mo na magpalakas ng iba. Na masabi sa kanya, huwag kang aayaw, huwag kang bibigay. Magbantay ka sa iyong pananampalataya. Dahil iba, higit yung Jesus na nasa iyo. Magagawa natin itong masabi. Pero bakit sa iba hindi ito masabi? Bakit? Tingin kayo lahat sa akin. Kasi tayo mismo hindi nakakapagbantay. Tayo mismo hindi nagiging maingat. Na parang isang gwardya na nagbabantay sa kanyang lugar na kinatatayuan. Ganun din. Bantayan mo ang iyong pananampalataya, pag-ibig, relasyon sa Diyos. Alam nyo yung iba, ikaw pa ay nagiging dahilan ng kawalan ng pananampalataya ng iba. Dahil nakikita sa atin, kung minsan, na talagang hindi nagpapakita na tayo ngay nagiging tagasunod ni Kristo. Kaya, muli, I encourage everyone na tayo ay maging mapagbantay. Dahil ang kaaway ay laging nandyan para ikaw ay sirain. Ikaw ay panghinain. Ikaw ay ilayo doon sa presensya ng Diyos. At huwag mong payagan yung kapatid. Kaya I pray, sabi ko nga kanina, na pagkatapos ng mensaheng ito, kapatid, talagang magkaroon tayo ng impluwensya sa iba. Na masasabi natin ng buong puso, ng buong tapang, na maging mapagbantay kayo. Dahil kung papaano tayo naging mapagbantay, magagawa natin itong sabihin sa kanila. Last, letter E. Be an encourager. Sabihin natin, be an encourager. Kailangan po tayo ay magbigay lagi ng kalakasan. Ano sabi ng Biblia doon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 11? Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Sabi sa Tagalog ganito, dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. As a church, as a family, ginagawa na natin ito. Papalakas tayo. Amen ba? Alam mo nga katabi mo, may pinalalakas ka ba? Palakasin ninyo ang loob ng isa't isa. Kaya salamat kay Lord dahil sa church natin, meron tayong J-group. Na sa panahon na tayo ay nangihina, yan, pakita niyo po yung mga pictures. Ilang mga pictures lang po na sa tuwing tayo ay may problema, may pinagdadaanan, nangihina, meron tayong mga J-group leader na nagpapalakas sa atin. Salamat sa Panginoon sapagkat binigay ni Lord ito sa atin. Kaya kung meron kang leader na nag-aalaga sa'yo, nagpapalakas sa'yo, na nagpapastor sa'yo, mahalin mo. No? Katulad ng sinabi dito, talagang encourage one another. Pinalalakas ba kayo ng inyong mga J-group leader? Nakakatanggap ba kayo ng lakas sa kanila sa ating kinakausap kayo? Parang hindi tayo iba. No, yan po yung ginagawa ng J-group. Tayo ay palakasin, i-encourage, i-build up. No? Meron dito, alam mo sa sarili mo, kundi dahil sa yung leader na binigay ni Lord, wala ka na sa church. Ano ka na, bagsak ka na. Yung talagang lugmok ka na. Kumbaga, parang ayaw mo na talagang maglingkod. Pero dahil in-encourage ka ng iyong pastor, ng iyong J-group leader, na-encourage ka at lumakas. Kaya patuloy natin palakasin ang bawat isa. Salamat sa church. Sige, palakpakan natin si Lord. Ito nga yung lagi natin sinasabi every time na tayo nagwe-welcome. Here in JTG Manila Church, we are not just a church. We are a family. Sa mga kulang sa aruga ng kanilang pamilya, nung napunta ka ng JTG Manila, di ba nakaramdam ka ng family? Di ba? Dito nagkaroon ka ng tatay, nanay, lolo, lola, kapatid. Di ba?
Dahil sa church natin, hindi lang tayo isang simbahan. Tayo ay isang pamilya. Kaya naman, tingin kayo lahat sa akin, ituring nyo itong pamilya. Kasi baka hindi mo pa ito inuturing na pamilya ito. Ituring mo itong pamilya. At tiyak at sigurado ako, makikita, mararamdaman mo na totoo nga na sa JTG Manila ay merong pamilya. Huwag mong ilayo ang iyong sarili. Amen? Huwag mong ilayo ang iyong sarili. Minsan, instead na makapagbigay tayo ng encouragement, anong nangyayari sa iba? Nakapagbibigay pa tayo ng discouragement. Bakit? Kasi kung papaano tayo mamuhay, kung papaano tayo makitungo sa iba, papaano tayo magsalita sa iba, minsan nagiging dahilan pa tayo ng pagkatisod ng iba. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matitisurin. Huwag tayong maging katitisurin. Kaya sa mga, ano pa dyan, yung mga may spirit pa ng pagiging pasaway, spirit ng pagiging pasaway. Sabi sa katabi mo, patayin mo na yan. No, dahil hindi yan makakabuti sa pamilyang ito. Hindi makakabuti ang pagsuway or pagiging pasaway sa pamilyang ito. Dapat po ang kailangan natin may pusong tapat, may pusong masunurin. No, nakikita na tayo nagbabantay sa pananampalataya at nagiging kalakasan tayo ng iba. Hindi nagiging katitisuran. Sabi sa katabi mo, wala dito nun. In Jesus' name. No, hindi natin pinapayagan yung mga ganyang espiritu sa ating pong simbahan. Dahil yan po ay nagiging dahilan ng katitisuran ng iba. Kaya sa mga pasaway, tingin kayo lahat sa akin, tigilan nyo na yan. Hindi yan makakabuti para sa inyo. Yung mga may hidden agenda, bakit nagpupunta ng simbahan, kung dahilan mo dahil sa babae o sa lalaki, in Jesus' name, mapalaya ka dyan. Yung mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Diyos, dahilan mo, bakit ka nandyan? Kapatid, hindi yan kalugod-lugod sa Diyos. At hindi yan makapagbibigay ng kalakasan sa iba. Napakaraming talata pagdating sa Bible, maraming talata, hindi ko na nailagay. Pagdating sa palakasin natin ng isa't isa. As one family, as one church, totoo, nagkukulang tayo. Tao lang tayo eh. Oo, nagkukulang tayo sa isa't isa. No, may mga bagay tayong, alam mo yun, nakikitaan tayo ng minsan kamalian. Pero nawa, hindi dahil sa ganung pangyayari, masira tayo as a family. Or masira yung pagtingin mo sa Kanya, mawala yung pagtitiwala mo sa Kanya, kundi lalo nating maging kalakasan ng isa't isa. Meron ka bang tinitignan ng ganyan sa loob ng church? Na sa tuwing nakikita mo siya, nai-encourage ka? Or nadi-discourage ka? Kaya maging encourager tayo sa iba. Yung buhay natin, maging kalakasan ng iba. Yung kapag nakikita ka, brother, sister, may something sa'yo eh. Na gusto kong ma-adapt, makuha. Pwede bang i-impart mo sa akin yung ganyang spirito? Yung bagay na yan, na nakikita ko sa'yo dahil napapalakas ako. Yun nawa yung ating maging espiritu sa church na ito. Na nagiging kalakasan tayo ng iba. Hindi katitisuran. Amen? Balikan natin yung love, loyalty, pagiging tapat, pagiging masunurin, pagiging mapagbantay, pagiging kalakasan para sa iba. Again, church, be an influencer of love. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Ngayon, ang araw, nawa, paglabas natin sa lugar na ito, itong itong mga salitang ito ay ating pong isa pamuhay. Ating pong lakaran no tayo ay patuloy na maging tapat. Una sa Diyos. No, yung katapatan natin kay Lord. Hindi yung lagi tayo nangangako na, Lord, maglilingkod na ako sa iyo. Panginoon, magpapagamit na ako sa iyo. Pero dumaan ka lang sa problema, dumaan ka lang sa mga hindi magagandang sitwasyon, nakakalimutan mo na yung bagay na yun. Lord, simula ngayon, susunod na ako sa iyo. Pakikinggan ko na yung mga pastor mo, mga binigay mo sa akin. Pero napagalitan ka lang,
bumaba na ang iyong pakikinig at pagsunod. Natukso tayo ng ng makamundong bagay, hindi tayo naging makapagbantay, nasira yung pagtingin sa atin ng iba. Kaya hindi natin masabi maging mapagbantay kayo dahil una sa ating mga sarili, kailangan tayo maging mapagbantay para masabi rin natin sa iba dahil napagtagumpayan mo. Yung tukso na tinukso ka, magagawa mong sabihin sa kanila na na-overcome ko yan, napagtagumpayan ko yan, sapagkat naging mapagbantay ako, sapagkat sabi ng salita ng Diyos, maging mapagbantay tayo. Para lalo kang maging mapagbantay, lagi nating alalahanin ang ginawa ng ating Panginoong Hesus para sa atin. As a Christian naman, maging kalakasan tayo ng iba. Alam niyo po, totoo lang, sa tuwing nakikita ko po, especially yung ating mga pastor, nakita ko sa kanilang puso, sa kanilang paglilingkod, dumaan ng iba't ibang pagsubok, iba't ibang bigat ng suliranin ng buhay. Pero hindi ko minsan, kahit minsan man lang, hindi ko sila nakitang napanghinaan at para bagang nawalan ng pananampalataya, para bagang nanghihina, para bagang gusto nang umayaw, hindi ko sila nakitang ganun. At naging kalakasan ko yun. Ikaw kapatid, hindi mo lang alam na nagiging kalakasan ka rin ng iba. Totoo yan. Hindi mo lang alam, maaari hindi lang nasasabi sa'yo na may mga tao yung nakatingin sa'yo at nagiging kalakasan kanila. Kaya patuloy tayong magbigay ng encouragement sa ating kapwa. Hindi lang sa ating kapwa mananampalataya, maging sa ibang tao. Kapag yung taong walang pag-asa, kinausap mo, magkakaroon ng pag-asa. Yung taong hinang-hinana, gusto nang umayaw sa paglilingkod, kapag nakausap mo, may encourage at lalong magbibigay ng buhay sa Diyos. Be an encourager to others. Again, makita mong yung sarili. Pamutignan yung kahinaan mo eh. Pamutignan yung kakulangan mo. Ang makita mo, yung Kristo na nasa iyo. Amen. At sa pamamagitan nun, magagawa mo mag-impluwensya sa iba sa mabubuting bagay sapagkat higit si Jesus na nasa atin Hallelujah. kaysa Satanas na Hallelujah. nasa sanlibutan ito. At magagawa mong maging kalakasan ng iba kapag tayo ay patuloy na lumalakad sa mga bagay na ito. Hallelujah. Oh God, thank you Lord. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain o Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain o Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong sinisigaw, ika'y parangalan. Ang handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Isa pa, pusong dalisay ang aking nais, nalikhain o Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais,
Nalihain, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alilangan. Isang pusong sinisigaw ay kay parangalan. Ang dugo'y papuri sa'yo lamang. Hallelujah. Listen to this, church. Ang revival ng puso mula sa ating Panginoon, minsan hindi kailangan ng sigawan para maramdaman mong revive ka. Hindi minsan kailangan ng malakas na tugtugan, malakas na sigawan para masabi mo ngang revive ka. Ang revival, dumarating sa atin. Listen to this. Kapag talagang binuksan natin ang ating puso sa harapan ng Panginoon. Katulad ng awitin. Habang inaawit ba natin ang mga lyrics na ito, talaga bang nananampalataya tayo sa Diyos na, Lord, bigyan mo ko ng ganitong klaseng puso. Pusong tapat, pusong dalisay, pusong ibinibigay ang lahat sa'yo. Kung gusto mo maranasan ang totoong revival sa iyong puso, sa iyong espiritu, buksan natin ang ating puso, mga kapatid. Be honest to God. Kung nangihina ka, aminin natin kay Lord. Nangihina tayo, aminin natin kay Lord na, Lord, mahina ako. Lord, mababa ang aking katapatan. Mababa ang aking pagsunod. Mababa, Panginoon, ang aking pagbabantay. Madali ako madaya. At Lord, minsan di ako nagiging kalakasan ng iba. Aminin natin kay Lord yung mga bagay na ito. At kapag naging tapat tayo sa bagay na yan, mangungusap ang Diyos sa'yo. Mararanasan mo. Hallelujah. At magiging totoo sa'yo ang awiting ito. Magiging totoo sa'yo ang mga lyrics na ito. Sasabihin mo sa Panginoon, bigyan ka ng pusong tapat. Yes. Bigyan ka ng pusong dalisay. Yes, Lord. Before we sing this again, church, buksan muna natin ang ating puso kay Lord. Kung meron tayong karumihan, kasalanang nagawa, kakulangan, humingi tayo ng tawad sa Kanya. Come on, kausapin natin si Lord this very moment. Hallelujah. Lord, pari mo kami, Panginoon. Sige po, kausapin natin si Lord. Oh God. Yes. Panginoon, lalabo kami. Tawarin mo kami. Aming mga kakulangan, O Diyos. Naririnig mo kami, Panginoon. Oh God. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes. And then, pagkatapos mo magpakumbaba sa Kanya, ang Diyos, ang sabi ng Biblia, hindi niya ipagtatabuyan ng sino mang lumalapit sa Kanya. Dahil ang kamay ng Diyos ay laging bukas sa mga tumatawag sa Kanya. Ang sabi ng Biblia, ang sino mang kumakatok sa Panginoon ay Kanyang pagbubuksan. Ang sino mang humihingi sa Kanya ay Kanyang bibigyan. Ang sino mang humahanap sa Kanya ay makakasumpong. Amen. Ngayon sa mga oras na ito, nasumpungan ka. Hallelujah. Nasumpungan mo Hallelujah. ang Panginoon sa mga oras na ito. Kaya naman, listen church, ito ngayon ang ating pananampalataya at ihihingin kay Lord. Bigyan tayo ng ganitong klaseng puso. Bigyan tayo ng ganitong pusong tapat, pusong dalisay, upang sa ating paglilingkod, maging kalugod-lugod tayo at makapag-influensya sa iba. Oh, God! pusong tapat Let's sing! na sa'yo'y Amen! Hallelujah. Isang puso Yes. walang alinlangan. Hallelujah! Isang puso sinisigaw
sa'yo lamang, Jesus. Pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong sinisigaw na ika'y parangalan. Ano po'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Thank you, Jesus. Manalangin tayo, Panginoon. Katulad po ng aming inawit, bigyan mo kami ng isang pusong tapat, pusong dalisay, pusong nagmamahal sa iyo, Panginoon. Puso na nagpapakita na totoo nga kami Amen, Lord. sumusunod sa iyo, Panginoon. Pusong nakikita ang liwanag mo sa amin, Opo. Panginoon. Nagiging asin at ilaw kami sa iba, O Diyos. Lord, patawarin mo kami minsan pa sa aming mga kakulangan, Yes, God. kasalanang nagagawa, sadya man o Opo, hindi. Ikaw ang nakakaalam nito sa amin, Panginoon. Opo, Panginoon. Salamat. Nagpapalinis kami sa iyo, Salamat. humihingi na kapatawaran sa mga bagay na ito. At Lord, dalangin ko, Panginoon, sa mga oras na ito, sa mensaheng aming narinig, sa bawat isang narito mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, Panginoon, ang mga salitang ito hindi lamang maging salita, Yes. kundi ito ay maging buhay, Panginoon. Makita sa buhay ng bawat isa sa amin na kami nga ay nagiging tagasunod mo. Kami ay mag-impluwensya sa iba Yes, Lord. sa mabubuting bagay. Pagdating sa katapatan, pagdating sa pagsunod, Amen. pagdating sa mga bagay na pagbabantay sa sarili, Amen. upang maging patotoo sa iba, Amen. upang Amen. tularan ng iba, at higit sa lahat, maging kalakasan ng Amen. ibang tao, Panginoon. Amen, Lord. Salamat po na marami. Yes, God. Ikaw lamang ang maitaas sa aming Yes. kalagitnaan. Ikaw lamang ang maparangalan sa aming kalagitnaan. Amen. Ikaw lamang ang tumanggap ng palakpakan, Panginoon. Lahat ng kapurihan, pasasalamat, ay para lamang sa iyo, O Diyos. Maingat namin binabalik ang mataas sa papuri, Hallelujah. karangalan, Hallelujah. at pagsamba Hallelujah. sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. And amen. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, be an influencer of love. Sige po, tayong lahat ay makakaupo sa presensya ng Diyos.